So ito na mga kababayan, ang pinakamainit na balita nating nasagap ngayong araw mga kabatid. And pasensya na kayo pala kung matagal tayong hindi nakapag-content dahil may mga inuuna lang akong mga importanteng bagay kaya medyo na-delay Mahigit yata kalahating buwan na na hindi tayo nagkita-kita dito sa ating YouTube channel. But anyway, mga kababayan, updated naman tayo sa mga nangyayari dito sa loob ng ating bansa. So susubukan kong humabol sa mga current issues na meron tayo ngayon. And this time nga mga kapatid, sa bidyong ito, pag-usapan natin mga kababayan, itong naging statement ngayon ni Senator Risa Hontiveros patungkol nga dito mga kabatid kila Bato de la Rosa at kay Bongo, na kung saan ay pinangalanan na nga ng ICC na isa sila sa mga posibleng isunod kay former President Duterte dahil nga doon mga kababayan sa tukhang noon ni former president na nagresulta mga kabatid sa pagkawala ng mahigit 30,000 na mga kababayan nating mga Pilipino na hindi man lang binigyan ng due process. Tapos ngayon, itong mga supporters ni Digong ay umiiyak at humihingi ng due process. Diyos ko po, biruin nyo. Nag-iisa lang si Digong, gusto nila ng due process, pero yung mga kinawawa ni Duterte noon, na mahigit 30,000 Filipinos, wala man lang due process mga kabatid. At nilagay ni Digong sa kamay niya ang batas para pagtakpan po mga kababayan, yung mga katiwalian sa kanyang administrasyon. Pero bago tayo magpatuloy mga kabatid, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito mga kababayan, pakinggan muna natin itong sinabi dito ni Senator Risa Hontiveros at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Ma'am, si Senator Ping po, Senate President Pro Tempore, meron po siyang view na kailangan po mayroong local court order for the ICC, for any ICC warrant to be implemented. In light nga po nung pinangalan ng correspondent sila Senator Bato and Senator Bongo, do you share this view or ano po yung stand niyo on this? Kailangan ba ng local court order? I'm almost sure mapag-uusapan din yan sa caucus namin. Bilang miyembro ng Senado, importante sa akin syempre yung dignidad ng Senado bilang institusyon. At inuulit ko muli, sa lahat ng mga ganitong issue, ang pinakamataas na konsiderasyon, pinakamataas sa lahat ay yung accountability. So dito mga kabatid, tinanong si Senator Risa Hontiveros ng isang taga News 5, tungkol dito sa kanyang opinion, sa sinabi nga ni Senator Ping Lacson na dapat dumaan daw muna sa local courts itong pag-aresto dito kay Bato at kay Bongo, And alam naman natin mga kababayan na yan ang sinisigaw ng mga DD shits mga kabatid, na dapat dito daw arestuhin sa Pilipinas dahil gumagana naman daw yung ating justice system. Pero mga kababayan, ganito lang kasimple yun Paano mabibigyan ng hustisya yung mga biktima mga kabatid ng tukhang ni Duterte kung yung mga nakaupo ngayon mga kababayan sa ating judicial system mga kabatid ay halos kaalyado at appointees mga kabatid ni former President Duterte. Di ba? Pero inyo mga kababayan, ilang taon ang binilang nitong mga biktima, nitong mga kaanak ng biktima ni Duterte bago sila napakinggan. At ang mas worst pa doon mga kabatid, international court po, ang nakadinig sa kanilang panawagan na mabigyan ng hustisya yung kanilang mga mahal sa buhay na inabuso mga kababayan ni former President Duterte. Disagree ako mga kababayan doon sa sinabi ni Lacson. 'Di ba? Kasi nga mga kabatid, alam naman natin kung paano gumagalaw ang hustisya dito sa ating bansa. Pag mga ordinaryong Pilipino lang
no, ang involved sa krimen, mga kapatid, gumagana ang ating hustisya. Pero pag mga ma-impluwensyang mga politiko na, mga kababayan, ang nai-involve, mga kapatid, kawawa yung mga ordinaryong mga Pilipino. Real talk yan, mga kababayan. Buti na nga lang itong sila Senator Risa, no? Patas sila, mga kabatid, sa kanilang pananaw. Oh. And nagpapasalamat din tayo dito, mga kabatid, kila Senator Risa, dahil during sa time ni Duterte, mga kababayan, inaalipusta natin to sila. Dahil ang paniniwala natin noon, tama si Duterte at mali itong sila Senator Risa. Pero mga kabatid, no, nagpapasalamat tayo dahil patuloy pa rin sila sa kanilang hangarin, no, na mabigyan ng magandang kinabukasan at mabago ang sistema ng ating bansa. So ngayon, mga kababayan, napatunayan nila, no, sa atin mismo na naniwala noong kay Duterte na mali talaga si Digong. Oh. And kung wala itong sila Senator Risa, no, hindi mabubuksan yung isip natin, mga kapatid. No? Hindi natin maiintindihan yung mga maling ginawa noon ni Duterte. Kaya ngayon, mga kababayan, kung dati ako mismo hate na hate ko to si Senator Risa dati, no? Pero ngayon, mga kababayan, all out support ako kay Senator Risa. Regardless, mga kapatid, sa kanyang political colors, no? Dahil ang tinitignan po natin dito, mga kababayan, is yung mga politiko, no, na makakatulong sa ating bansa. Hindi na yung political colors, mga kababayan. Lumang tugtugin na yan. No? Ang dapat natin tignan ngayon, hindi kulay ng politika, kundi kung sino yung nagsiservisyo at nagtatrabaho ng tama para sa ating bansa. Oh. 'Di ba? Yun yung dapat natin pakinggan dito, mga kapatid, o dapat natin tignan dito. Kaya itong sila Senator Risa, hindi sila napagod no? Kung ano yung paninindigan nila noon, ganon pa rin yung paninindigan nila ngayon. And nakita naman natin, mga kababayan, no? Yung resulta ng maling paniniwala natin noon sa mga Duterte. Biruin mo, sabi ni Digong, galit siya sa mga galit di umano siya sa droga, mga kapatid. Pero yung kanyang economic advisor, no, ay isang big time, no, na durugista. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong Asia pa, mga kababayan. Oh, sangkot sa iba't ibang mga krimen. Oh. Paano yun? Ewan ko nga ba? No, kung bakit itong mga DDS, mga kabatid, naniniwala pa rin sila, no, dito kay Duterte. Samantalang nandito na lahat. Naipakita na, mga kababayan, yung totoong kulay nitong pamilya Duterte. Oh. Kanya nga lang, siguro masyado lang magaling mang brainwash, no, itong si Tatay Digong nyo. Or masyado lang talaga sigurong mahina ang utak, mga kukote nitong mga DDS. No, especially sa ating mga kababayan, mga Bisaya diyan, no, na majority po ay mga illiterate. Oh. Kaya patuloy silang humahanga kay Digong dahil napakababaw kasi, mga kabatid, no, ng kanilang mga kukote. Napakapurol ng kanilang mga kokote, mga kababayan, no? Ang tinitignan lang nila is yung mga propagandang nagawa ni Duterte. Oh. Hindi nila tinitignan, mga kabatid, no, yung totoong realidad. Kung meron bang due process sa panahon ni Duterte, oh, kung naging pantay ba ang tingin ni Digong, no, sa bawat Pilipino. Kasi, mga kababayan, kung titignan natin, no, si Duterte, mga kabatid, anti-poor. Anti-poor, mga kababayan. Oh. Tingnan nyo kung sino yung mga biktima sa kanyang sa kanyang tukhang. Hindi ba yung mga kababayan nating nasalaylayan? Oh. Sila, mga kababayan, ang biktima ni Digong. Pero yung mga big time, no, na durugista sa ating bansa, may naipakulong ba? Wala. Oh. Tapos sasabihin nila, safe, no? Safe di umano ang Pilipinas during sa time ni Duterte. Oh.
Sino ba mga kabatid? No? Ang mga gumugurgur sa panahon ni Digong. Hindi ba yung mga kapulisan natin? Oh. Hindi ba mga kababayan ang ginamit na instrumento ni Duterte? Yung ating PNP? Oh. Pinangakuan niya mga kabatid ang mga kapulisan natin. Na sundin nyo yung utos ko. Pagkatapos ng aking termino, dadamayan ko kayo kung anumang kaso ang kakaharapin nyo. Oh. Nung nakaraang taon mga kababayan, ilang mga pulis ang umiyak. Ilang libong mga pulis mga kabatid ang sinisingil si Duterte sa kanyang pangako. Di ba? Paano magiging safe ang Pilipinas mga kababayan during sa time ni Digong, no? Kung nawala na ng tiwala ang taong bayan sa ating mga kapulisan. Oh. Paano magiging safe ang bansang Pilipinas or paano naging safe ng bansang Pilipinas during sa time ni Duterte kung araw-araw mga kabatid naka-headlines, no? Yung mga nanlaban di umano na sinasabi nila. At eto pa mga kababayan according sa datos ng Quadcom, no, na nakolekta nila galing sa PNP, mahigit 7,000 mga kabatid yung sinasabing nanlaban na case. Ang problema mga kababayan, no, na kung saan ay nabuking talaga yung katarantaduhan ni Bongo at ni Duterte, ang problema, out of 7,000 mga kabatid, no, wala pang 1,000 yung baril na nakolekta ng PNP during sa time ni Digong. Oh. 7,000 yung nanlaban pero hindi umabot ng 1,000 yung mga baril na ginamit ng mga nanlaban. Oh, diyan pa lang mga kababayan. No, malaking question mark na. Kung totoo ba talaga na may mga nanlaban. Oh. At eto mga kabatid, yan datos na yan, hindi natin gawa-gawa yan. Galing mismo sa PNP. Oh, PNP mismo ang nagbigay niyan mga kababayan during sa time ng Quadcom. No, noong 19th Congress. Oh. So diyan pa lang makikita na natin mga kabatid, no, na puno po ng kabulastugan yung Duterte administration. Itong mga to, sila Senator Risa, sila tawag nito, sila Trillanes, no? Patuloy pa rin sila kahit halos isukan na sila ng taong bayan sa time ni Duterte. Patuloy pa rin sila sa kanilang mga ipinaglalaban. And ngayon mga kabatid, napatunayan nila, no? Maraming mga Pilipino ang namulat sa katotohanan. At maraming mga Pilipino ang tinalikuran ang mga Duterte. At ngayon, naniniwala na sa sinasabi nila Senator Risa at nila Trillanes. Oh. Dahil napatunayan lumabas yung mga ebidensya laban mga kabatid dito sa grupo ni Duterte. Kaya itong sila Bato, itong sila Bongo mga kabatid, no? Hindi dapat ito kaawaan. Oh. Kasi nung time ni Digong mga kababayan, ang yayabang, no? Nito mga hinayupak na to, may pasabi-sabi pa sila noon, no? Nahanda silang harapin anumang tawag nito, anumang kaso, anumang reklamo, no, na isasampa sa kanila. Pero saan sila ngayon mga kabatid? Si Bato, hanggang ngayon mga kababayan, nagtatago pa rin sa kung kaninong sayaman. Oh, ayaw magpakita. Itong si Bongo mga kababayan, gumagawa ng kanyang sariling propaganda, no, para patuloy na ma-brainwash yung mga DDS. Pero lumabas na mga kabatid, no, ang investigasyon, ang resulta ng investigasyon ng ICC. At ngayon mga kababayan, no, gusto nilang gamitin ang Senado bilang pananggalang. Oh, kaya agree ako dito sa sinasabi ni Senator Risa mga kabatid, na dapat ang naka-priority is yung tinatawag na hustisya. Oh. Dapat 'yon ang naka-priority. Regardless kung ano ang posisyon mo, no? Regardless kung ano ang posisyon mo, kapag nagkasala ka sa batas, dapat panagutan mo. Oh. 'Yun mga kabatid. 'Di ba? Pangit naman kasi na pag ordinaryong Pilipino kulong agad tapos sila
dahil mga malalaking tae sila sa gobyerno, no? Malalaking pangalan sila okay lang, no? Natakas-takasan nila yung kanilang mga kaso. Ngayon mga kababayan, itong sila Bongo, itong sila Bato, nanginginig na itlog niyan. Bakit? Kasi nga pag sa ICC sila nakulong mga kabatid, wala nang padre-padrino doon. Oh. Pag nasintensyahan sila, nako, kung ilang taon mga kababayan yung sentensya nila, kailangan talaga nilang tapusin yun. Kaya gusto nila ngayon mga kabatid, dito sila litisin sa Pilipinas kasi dito pwedeng gapangin eh. Oh. Buti na lang itong sila Senator Risa, no? Nandyan, no? Para ipagtanggol ang karapatan, no, ng bawat isa sa atin. 'Di ba? Ito si Senator Risa mga kababayan, hindi po ito kilalang kaalyado ni PBBM, pero sinusuportahan ko 'to mga kapatid. Kasi nga tapusin na natin kasi mga kababayan yung political colors na 'yan. No? Kung sino po yung para sa taong bayan, regardless kung ibang partido man siya, basta tama yung kanyang ginagawa, suportahan po natin. Oh. Yun po yung gusto kong iparating sa inyo mga kapatid. Yun yung na-realize ko sa mahigit kalahating buwan, no, na nawala ako dito sa YouTube. Hindi na po basihan ngayon kung kaninong partido ka, kung sino yung kaalyado mong mga politiko. Ang tignan po natin ngayon kung ano ba ang nagawa mo para sa mga kababayan mo. Itong sila Senator Risa, no, napakalaking bagay yung nagawa nila. Oh. Biruin mo, tsinaga nila mga kapatid. No, tsinaga nila yung pambabash ng taong bayan noon, yung paninira sa kanilang pangalan, tsinaga nila yun. Maibigay lang ang hustisya doon sa mahigit 30,000 Filipinos na biktima ni Duterte. And ngayon mga kababayan, no, deserve nila, no, na pasalamatan natin. Kasi kung wala sila, kung hindi nila pinaglaban, hindi nila pinagpatuloy yung kanilang mga ginawa, mga kapatid, nako, baka magpahanggang ngayon mga kababayan, yung mga biktima ni Digong, no, umiiyak pa rin at humihingi pa rin ng hustisya. Sa atin naman na mga hindi tayo tinamaan ng karahasan ni Digong, okay lang sa atin. Pero how about mga kapatid yung mga nawalan? 'Di ba? Paano pag sa atin nangyari 'yon? Kaya dapat ngayon pa lang putulin na natin, no, yung stigma ng political colors na 'yan. Dito na tayo mga kapatid sa mga totoo, no, mga totoong mga politiko, totoong mga public servant na kung saan ang iniisip po ay kapakanan mga kapatid ng taong bayan. Tuloy. Kumuli, sa lahat ng mga ganitong issue, ang pinakamataas na konsiderasyon, pinakamataas sa lahat ay yung accountability. Tama mga kapatid. Dapat accountability talaga ang unahin. Regardless kung anong posisyon mo sa gobyerno. No? Kung nagkasala ka, dapat managot ka. Oh. Kung kinakailangan sa ibang korte, sa ibang bansang korte natin idaan mga kapatid, gawin natin. No? Suportahan natin. 'Di ba? Kasi aanhin mo yung judicial system or yung justice system natin dito kung puro naman kaalyado nitong mga akusado. 'Di ba? Itong mga DDS kasi hindi nila naiintindihan 'to eh. Palibhasa kasi mga kababayan, hindi nila naranasan yung naranasan nitong mga pamilya, nitong mahigit 30,000 Filipinos na nawalan ng mahal sa buhay. Hindi kasi sila dumaan sa ganun eh. No? Kaya okay lang sa kanila yung ginawa ni Duterte. Pero pag sa kanila nangyari yon, nako, no? Baka magni-negative, no? Yung kanilang paghanga kay Duterte. Malalakas lang ang loob nitong mga DDS na ito, no, na i-criticize itong Marcos admin dahil hindi kasi sila tinamaan eh. Hindi kasi sila yung nawalan ng mahal sa buhay. Oh. Pero kung sila yun mga kabatid, baka sila pa yung mangunguna, no, na ipanawagang ipakulong si Digong. Oh. Ganun lang naman talaga yun eh. Pero tayo, no, tayo mga supporters ni PBBM mga kabatid, mapalad tayo. Dahil nakikita natin ang realidad. Ako mga kababayan, hindi ako naniniwala na perpekto, no, ang presidente. 'Di ba? May mga flaws mga kapatid ang presidente. Kanya nga lang
No? Kailangan kasi natin siyang suportahan. No? Kasi kahit anong galing ng presidente, mga kababayan, no, kung yung mga nasa baba niya ipalpak naman or mga kurakot, wala pa ring silbi yung galing ng presidente natin. No? Hindi perpekto ang Marcos admin. Ako naniniwala ako diyan. No? Kaya nga ako ang tinitignan ko lang is yung presidente lang eh. No, wala na akong pakialam dito sa mga kaalyado niya. Susunugin ko dito sa aking content, mga kapatid, or dito sa aking channel yung mga kaalyado niya kung kinakailangan. No? Ang importante sa akin is yung suporta ko sa presidente. Dahil pag ang taong bayan nawalan ng tiwala, nawalan ng hindi sinuportahan ang administrasyon ng nakaupong presidente, babagsak tayo pare-parehas. Tandaan natin na ang presidente head of state po 'yan. Kaya ngayon mga kapatid, wag na natin tignan, no, yung mga political colors na 'yan. Kung sino yung nakakatulong sa ating mahal na Pangulo, suportahan po natin mga kapatid. O tulad dito nila Senator Risa, no? Na kung saan, hindi naman to kaalyado ng presidente. Pero mga kapatid, yung kanilang ginagawa ngayon, yung kanilang mga advokasya, no? Nakakatulong po para sa Marcos administration. Kaya karapat dapat na din sila talagang suportahan mga kababayan. Tuloy. So ma'am, paano po namin mag-review yung stand niyo po on it right now? Your personal opinion on it? Sa Doon po sa kung Sitwasyon kailangan, ito? yes po. yung una kong binahagi sa inyo na nililinaw ko na sa batas pwedeng arestuhin kaming mga senador. Ang sinasabi lang namin ni Senate President Soto ay tradisyon na hindi inaaresto ang senador dito sa Senado pag in session kami. So ibig sabihin mga kapatid, pag walang sesyon ang Senado at nagkasala ang isang senador, no, sa batas mga kababayan, pwede talaga silang arestuhin. Taliwas mga kapatid, no, sa paniniwala ni Bato. Na kung saan mga kababayan, pinilit nilang suportahan itong si Escudero. Dahil kuntsaba na nila si Escudero eh, no? Alam na nila na ipagtatanggol sila ni Escudero kaya sinuportahan nila. 'Di ba? Dahil ang paniniwala nila mga kapatid, pwede nilang gamitin ang Senado bilang pananggalang kung kaalyado mo ang nakaupong Senate President. Pero ang totoo pala, according kay Senator Risa mga kababayan, pwede palang arestuhin, no, ang isang senador kung ito'y nagkasala sa batas basta, no, wala sa sesyon ang Senado. Ito din yung sabi noon ni Senate President Soto mga kapatid, no? Na kapag nasa session ang Senado, hindi pwedeng hulihin si Bato. No, naalala niyo 'yon yung ibinalita ni Remulla na mayroon ng arrest warrant si Bato. Oh, 'yun ang sabi ni Senate President Soto noon. Pero pag nasa labas si Bato, nasa labas ng Senado, wala sa sesyon, pwede siyang hulihin at hindi mangingialam ang Senado doon. Oh. Ito yung sinasabi dito mga kapatid, no, ni Senator Risa ngayon dito sa kanyang press con. 'Di ba? Masyado kasi tayong na-disinform, no? Kahit ako noon mga kapatid, no? Naniniwala din talaga ako noon na kapag senador ka, congressman ka, may immunity ka. Pero mga kababayan, according kay Senator Risa, no, hindi pala totoo 'yun. Pwede palang hulihin ng isang senador, no, basta walang sesyon ang Senado. Kaya itong si Bongo, itong si Bato, magdasal na itong mga lintik na itong mga kapatid dahil talagang may kalalagyan sila, no? Hindi naman sa inaano natin sila mga kababayan para sirain lang yung kanilang mga pangalan. Mga kapatid, may ebidensya no? Si Bato, dating Chief of Police. Siya ang initiator mga kababayan, no, ng tukhang. Si Bongo naman yung financer, no? Doon sa mga ulo na nahuhuli ng mga nagugurgur nitong mga kapulisan natin. 'Di ba? Diyan pa lang mga kapatid, nakikita na natin, no? Or makikita na natin yung kanilang malalim na involvement, no, sa katarantaduhan ni former President Duterte. At hindi pwedeng palagpasin 'yan, no? Kung ma-justify nila yan sa ICC na inosente sila at hindi totoo yung paratang sa kanila, then good. 'Di ba? Kasi mga kababayan, pag sa ICC nakalusot pa rin sila,
no? Napatunayan nila yung kanilang mga sarili na malinis sila at inosente sila, no? Wala nang ibang wala nang ibang option, no? Kundi ang tanggapin na lang, mga kabatid, yung hatol ng ICC. Kung makalusot lang. 'Di ba? Yun eh. Pero pag hindi nakalusot, 'di ba? Sabagay, sabi naman nila, I love Tatay Digong eh. O di panindigan nila. Oh. Ang problema lang nila, mga kabatid, no, lalo nito si Bato. Ang problema lang dito kay Bato, wala siyang pera, no, na tulad sa pera ni nitong pamilya Duterte. And I'm sure, mga kababayan, kapag itong si Bato, no, napunta sa ICC at nakulong, mga kabatid, no, panigurado, hindi na rin yan papansinin nitong pamilya Duterte. Bakit kamo, mga kababayan, bakit pa nila tutulungan si Bato? Kung saktong-sakto lang yung kanilang pera ngayon, no, para ibayad dito sa abogado ni Digong. Kanya-kanyang gastos na yan, mga kabatid. Kaya nga takot na takot itong si Bato eh. Dahil alam niya na pag napunta siya doon, no, hindi niya kayang magbayad ng 150 million, no, sa kanyang abogado. Oh. 'Di ba? Maliban na lang, mga kabatid, kung magkaroon sila ng kasunduan ni Roque. Pero si Roque kasi, mga kababayan, isang wanted din eh. No? Wanted din. Oh. At wala, dispalinghado din ang utak nitong ni Roque. Kaya itong si Bato, mga kabatid, no, napaka-advance siyang mag-isip. Kahit hindi pa confirm yung kanyang arrest warrant, nagtago na siya kaagad. No? Nagtago na siya kaagad, mga kababayan. And isang indikasyon 'yan, no? Dahil nagtago siya, isang indikasyon 'yan, mga kabatid, na guilty siya, no? Dito sa mga inaakusa laban sa kanya. Na kung saan kitang-kita din naman natin, no? At masasabi talaga natin na guilty siya. 'Di ba? Ganun lang kasimple 'yan, mga kababayan. Ngayon kasi, mga kabatid, hindi na pwedeng pabayaan natin itong mga ganitong klaseng mga kabulastugan ng mga politiko. Kasi nga, mga kababayan, no, ang negative effect nito sa ating bansa, mga kabatid, no, ay may posibilidad talaga na matulad tayo sa ibang mga bansa tulad ng Korea, North Korea, no, China o Russia, na kung saan, mga kababayan, halos walang kalayaan, no? Itong Russia, okay pa to konti eh, no? Dahil kahit papaano pwede kang magsalita laban sa gobyerno. Pero itong China, itong North Korea, nako, pag binatikos mo ang mga nakaupong leader, mga kabatid, may kalalagyan ka, no? Dahil komunista sila eh. Oh, at masyadong sugapa sa kapangyarihan yung kanilang mga leader. Ngayon, kung itong mga ganitong gawain, mga kababayan, no, tulad itong mga pinaggagawa ni Digong, kinonsinti natin ito, mga kabatid, hindi malabo, mga kababayan, na matulad tayo sa North Korea or sa China, no? Na kung saan, mga kabatid, halos wala nang kalayaan yung mga tao doon. Alam nyo ba, sa China, mga kabatid, pag nagsalita ka, no, nagpahiwatig ka ng iyong pagkontra sa nakaupong leader, basta-basta ka na lang maglalaho dyan na parang bula. Oh. Kaya itong mga negosyante ngayon sa China, sa mga hindi nakakaalam, ang China ngayon, mga kabatid, front lang nila yung mga finiflex nila ngayon dyan na maganda di umano yung kanilang ekonomiya. Pero, mga kabatid, manood kayo, no, ng mga documentary sa YouTube. Marami na po, mga kababayan, no, mga big time na negosyanteng in-check, no, ang nagmamigrate ngayon sa ibang bansa. Sinasarado nila yung kanilang mga negosyo sa China dahil, mga kababayan, nalulugi sila. No? Bagsak ang ekonomiya, mga kabatid, ng bansang China, sa totoo lang. Oh. Yung pinapakita nila ngayon, no, yung mga pinagyayabang nitong mga China tours, na dihamak daw na mas maganda ekonomiya ng China kumpara sa bansang Pilipinas, hindi po totoo yan. Oh. Manood kasi kayo ng mga documentaries, no, especially itong mga DDS. Oh, may mga parts sa China na progresibo. Pero as a whole, mga kabatid, hindi po ganun kaganda, no? Mas maganda pa nga ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa China.
Oh. Ngayon, kung hahayaan natin mga kabatid, itong mga ganitong ginagawa ng pamilya Duterte, konsintihin natin yung mga ganyang ginagawa nila, no, at paniwalaan natin yung kanilang mga propaganda, hindi malabo mga kababayan na matutulad tayo sa mga komunistang bansa na yan. Oh. Kasi yung mentalidad ni Digong mga kabatid, no, mentalidad talaga ng isang ng isang komunista. Oh. Iba. Hindi tao ang tingin nila mga kababayan sa mga Pilipino. Ito namang mga DDS kasi masyadong nagpapaniwala. No? Masyadong nagpapaniwala. Akala nila makapangyarihan, no? Itong mga Duterte. Akala nila, no, itong si Duterte na ang pinaka the best president. Oh, paano mga kabatid? No, wala kasi silang pakialam sa totoong nangyayari sa ating bansa. No? Ang sa kanila lang iniidolo nila, no? Si Duterte. Wala silang pakialam mga kabatid kung ano ang nararamdaman ng mga pamilyang sinagasaan ni Digong. Hindi sila nakatingin doon eh. Dito sila nakatingin mga kababayan, no, sa mga kayabangan ni Duterte na kung saan parang nai-entertain sila tuwing nagyayabang or naglalastog itong si Digong. Biruin nyo ha, pag nagmura si Duterte, palakpakan sila. Minura ni Duterte ang Diyos natin mga kapatid, palakpakan sila. Oh. Diba? O ngayon, anong nangyari? Hindi nila matanggap na itong si Tatay Digong nila, no, ay may baho talaga mga kapatid na talagang hindi katanggap-tanggap sa karamihan sa ating mga Pilipino. Kaya masakit sa loob nila na ipinakulong si Tatay Digong nila. Oh. Pero wala eh. Ano magagawa natin kung illiterate talaga sila mag-isip mga kababayan? Ano? Pasintabay sa mga kababayan kong mga Bisaya dyan ha. Pero real talk lang. Majority. Hindi naman lahat, pero halos majority. Especially dyan sa Davao. No, especially dyan sa Mindanao na baluarte ng mga Duterte. Kadalasan talaga dyan mga kapatid, mga illiterate. No? Yung mga hindi illiterate dyan, hindi supporters ni Digong yan. No, pero yung mga supporters ni Duterte, literal na illiterate mga kapatid. Oh. Biruin nyo, mas pabor pa sila sa China. No? Mas pabor pa sila sa China. No? Kumpara sa interest natin sa ating teritoryo. Oh. Kung literate ang utak ng mga yan, kung edukado ang utak ng mga yan, no? Hindi yan makikiisa or hindi yan susuporta, no? Sa mga pro-China natin na mga leaders dito, especially dito sa kampo nila Duterte. Pero dahil utak dilis sila mga kabatid, mahina yung kanilang mga kukote, ayun, no? Di bali nang ubusin ng China yung ating kayamanan, yung ating mga minerals dyan sa West Philippine Sea. Di bali nang ubusin ng China yung ating mga teritoryo. Basta pag sinabi ni Tatay Digong, no, luluhod sila, susunod sila. Oh. Ngayon, sabihin niyo sa akin, literate ba yung mga utak na yan? Illiterate yan, mga kababayan. May pinapakalat pa silang propaganda ngayon. Na di umano, pag nagkagipitan daw, itong mga lumalaban ngayon sa China, pupunta lang daw sa ibang bansa. Nakaw, lumang tugtugi na yan. Oh. Wala nang ganyan ngayon. Diyos ko po. Tuloy. Na kung ang krimen na i-allege or ina-allege ay hindi lalampas sa amin na taon na pagkabilang kung makumpit ang sino man sa amin. Ulitin natin. Allege. Ay dito sa Senado pag in session kami. Given na kung ang krimen na i-allege or ina-allege ay hindi lalampas sa amin na taon na pagkabilang kung makumpit ang sino man sa amin. And in the meantime, Ibig sabihin mga kabatid, no, may posibilidad pa pala na pwede kang magtago sa Senado basta yung ina-allege sa'yo, no, na mga kaso, kapag nakulong ka, ay hindi lalagpas sa 6 na taon. Oh, pwede ka pang i-save ng Senado. Ayon sa practice ng Senado ng Pilipinas, which is hindi naman talaga dapat ganun.
Pero ganun pa man mga kababayan, no? Kung ganun yung practice dyan sa Senado mga kabatid, itong si Bongo at si Bato, no? Wala pa ring lusot. 'Di ba? Dahil itong kaso nila mga kabatid, pag nakulong sila, hindi lang 6 years. No? Yung kanilang bubunuin sa kulungan, baka nga 20 years, 40 years eh. Oh. Hindi lang madiretso ni Senator Risa, no, na i-direct dito sa mga kapwa niya senador. No, kasi syempre, kahit papaano, binibigyan niya ng kaunting respeto. Pero klarong-klaro dito sa sinasabi ni Senator Risa, no, na para bang sinasabi niya dito na pwede ka pa namang magtago sa Senado. Basta yung mga kasong kakaharapin mo, pag nakulong ka less than 6 years. Oh. Pasok ka pa. No? May konting chance ka pa na hindi ka makulong. Pero pag yung kaso mo, no, yung kasong kinakaharap mo, kung ang kulong niyan is more than 6 years, sorry ka. Hindi ka na namin pwedeng i-save. No? Talagang makukulong ka na. Mga kabatid, dito ba lang, no? Klarong-klaro na mga kababayan na kapag itong sila Bato, itong sila Bongo, no, ay nirelease na ng kanilang mga arrest warrant, no, at wala sila sa session ng Senado, anytime mga kabatid, pwede na silang damputin. Hindi na sila pwedeng i-save, no, ng Senado. 'Di ba? Dito na mabibreak mga kababayan, no, yung maling paniniwala nitong mga pulpul na mga politiko na ito, na kung saan naniniwala sila na habang nasa kapangyarihan sila ay magiging immune sila sa kahit anumang kaso. And aminin natin mga kabatid, na itong mga senador na ito ngayon, ito si Bongo, itong sila Bato, no? Kaya lang naman tumakbo yan mga kababayan, no, sa ganyang mga posisyon para nga sa immunity na kanilang pinapaniwalaan. Naniniwala sila mga kabatid na hindi sila magiging vulnerable, no, sa mga anumang kaso kapag may position silang hinawakan sa gobyerno after sa term ni Digong. Yan yung dahilan kung bakit pinipilit nila or pinilit nila yung mga sarili nilang isiksik dyan sa loob ng Senado. Oh. At the same time, no, pag nakaupo sila, pwede silang gumawa pa ng kung anumang mga propaganda nila. Kasi syempre, yung media nakatutok sa kanila eh. No? Lahat ng action nila recorded. 'Di ba? So, pwede nilang gamitin ng Senado, no, yung pwede nilang gamitin yung kanilang mga posisyon para mang-brainwash ng mga Pilipino. 'Di ba? And yun naman talaga nangyayari ngayon eh. Unfortunately, no, may sinabi si Senator Risa dito na kapag, no, yung inaakusa sa yung kaso, kung ang kulong niyan ay more than 6 years, sorry, no, talagang makukulong ka. Oh, hindi ka na pwedeng i-save ng Senado. Ulitin natin. Tradisyon, pwede arestuhin. Ililinaw ko na sa batas, pwede arestuhin kaming mga senador. Ang sinasabi lang namin ni Senate President Soto ay tradisyon na hindi inaaresto ang senador dito sa Senado pag in session kami. Given na kung ang krimen na i-allege or ina-allege ay hindi lalampas sa 6 na taon na pagkabilanggo. Ibig sabihin mga kabatid, kahit in session pa ang Senado, no, basta yung kaso na kinakaharap mo ay more than 6 years na ang pagkakulong niyan, kung sakali mang makonvict ka, no, kahit in session pa ang Senado, pwede kayong damputin. Di ba? Yung sinasabi pala dito ni Senator Risa, hindi ko lang masyadong naklaro kanina. Oh, di So dapat ngayon pa lang, Bongo, magtago ka na. No. Pumunta ka na ng China. Oh. Dahil sabi ni Senator Risa dito, ayon daw sa batas mga kababayan, hindi immune. No. Ang mga senador, pwede silang ikulong. Kanya nga lang may tradisyon. No. Na kapag in session ang Senado, no, pwede mong gamitin ang Senado bilang pananggalang mo para hindi ka makulong. No? Given
na yung kasong kinakaharap mo, no, pag nakulong ka, halimbawa, is less than 6 years. Oh, pwede mong gamitin ang Senado sa ganun. 'Di ba? Basta in session. No, pero pag wala na rin sa session ang Senado, no? Ganun sinasabi ni Senator Risa dito. Pero kapag yung kaso mo, no, ay may mahigit 6 na taon na kulong, kahit nasa sesyon pa ang Senado, walang tradisyon. Oh, pwede kayong ikulong. Kaya itong si Bongo, 'di ba? Hindi ka pa sumunod kay Bato, ha? Oh, kabahan ka na. 'Di ba? Ganun pala 'yun, mga kabatid. No? So dito pa lang wala na, basag na yung paniniwala nila Bato, no, nila Bongo. Kasi yung mga yan, gaya ng sabi ko sa inyo, tumakbo lang naman yan sa posisyon nila bilang senador. Dahil sa akala nila na may immunity sila. Pero ito, napakalinaw mga kabatid. No? Nang sinabi ni Senator Risa dito, pwede palang makulong. No? Ang mga senador, walang immunity. 'Di ba? Basta more than 6 years yung sentensya mo pag nakulong, pag na-convict ka, anytime, kahit nasa session pa ang Senado, kulong, tuloy. Ma-convict ang sino man sa amin. Ano pa yung natuloy ko kanina? And in the meantime, I expect na yung mga law enforcement authorities gagawin ang kanilang tungkulin. And yun na nga, nag-look forward na po sa caucus namin mga senador tungkol sa lahat ng mga issue nito. At sa lahat-lahat, sa mga issue ito, ang pinakamataas para sa akin ay walang iba kundi accountability. Yon, mga kabatid. Oh, yan naman talaga dapat. No? Ginusto nyo yan eh. 'Di ba? Ginusto nyo yan. Nung kapanahunan ni Tatay Digong, hindi nyo naisip yan na pwede palang kahit Duterte na yung sinasandala namin, pwede pala kaming tibagin. Oh, nung time ni Tatay Digong, ang yayabang nyo. No? Para kayong kung sino mga Diyos dyan na kailangan talagang sasaluduhan at kapag binangga kayo, talagang may kalalagyan. Oh. Ngayon, yung pinakapundasyon nyo, nandun na, nauna na, nakakulong na. Kaya nga. Anyway, mga kabatid, no, hanggang dito na lang muna itong ating video. Pasensya na talaga kayo kung medyo matagal-tagal tayong nawala, mga kababayan, dahil maraming nangyari kasi. No, and pangit naman na pilitin natin mag-content, no? Pilitin natin gawin itong trabaho natin kahit yung isip natin ay nandun, 'di ba? Kaya mas minabuti ko na ipahinga muna yung ating sarili, no, habang nagre-recover pa tayo. And wag kayong mag-alala, mga kapatid, balik na po tayo. Sunod-sunod na po yung ating pagko-content. Huwag kalimutan, mga kababayan, na i-like ang ating video, no. Humaba na naman tayo. Anyway, okay lang to. No, humaba tayo para makabawi-bawi naman kahit papano. Huwag kalimutan, mga kapatid, na i-like ang ating video at mag-subscribe na rin kayo, no, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Hanggang dito na lang, no. Adios.